bawat araw, sa bawat sandali. Kami ay SMNI. Ang aming uniforme ay hindi lamang tela. Ito'y sagisag ng aming paninindigan. Ipinagmamalaki natin ang ating bansa at ang ating pagiging Pilipino. Pinagsama ng nagkakaisang layunin, ating isinusulong ang revolusyon sa media. Ang templong tahanan ng Diyos at ang sinag, ang instrumento ng katotohanan, at liwanag na nagmumula sa iisang may likha. Pula, ang pag-ibig na nananalaytay sa ating mga ugat. Ang dugo ng bawat bayaning Pilipino na nagbuwis buhay para sa ilang bayan. Itim, ang kapangyarihan ng bansa at sobiranya na tanging sa mamamayan lamang. Ang bawat Pilipinong handang ipagtanggol ang kalayaan at katarungan. Puti, ang kapayapaan at pag-asa. Taglay ang katapatan sa lupang sinilangan. Kami ang SMNI. Salamat sa inyong walang sawang pagtitiwala at pagpanig sa katotohanan. For years, Sunshine Media Network International has remained committed to delivering truth that matters. Anchored on the principles of responsible journalism, the network prioritizes facts, clarity, and information that truly matters to the public. SMNI provides a platform for voices that are often unheard, stories that deserve attention, and issues that demand understanding. Public service and national interest remain at the heart of every broadcast. Through consistent reporting and meaningful programming, SMNI continues to strengthen credibility and build public trust. This commitment to truthful and relevant reporting has not gone unnoticed. Over the years, SMNI has received various awards and recognitions from different institutions and organizations. These honors highlight the network's contributions to public service, broadcasting excellence, and nation-oriented programming. Each recognition stands as a testament to SMNI's dedication to responsible journalism and meaningful storytelling. More importantly, these accolades reflect the confidence and trust placed by the public and partner institutions. Guiding this mission is the vision of the network's honorary chairman, Pastor Apollo C. Kibaloy. His leadership underscores the belief that media can be a powerful force for nation building. Under this vision, SMNI promotes unity, moral values, and responsible citizenship among Filipinos. Programs are designed not only to inform, but also to inspire and empower communities. Because for SMNI, the mission goes beyond broadcasting. It is about contributing to the progress and development of the nation. This commitment to service extends beyond the television screen. Through the SMNI Foundation, the network implements humanitarian and community outreach initiatives across the country. Programs provide assistance to communities, children, and families in need, bringing help where it matters most. SMNI also works hand-in-hand with its partner organizations, including the Sunshine Philippines Movement, the Keepers Club International, and the Children's Joy Foundation Incorporated. Together, these organizations promote volunteerism, compassion, and social responsibility. Their programs demonstrate SMNI's commitment to real public service, turning advocacy into action. SMNI, delivering truth that matters for nation building. Marami
Marami ka bang katanungan tungkol sa iba't ibang uri ng sakit? Nais mo bang maiwasan ang pagkakaroon ng mga ito? At kung ikaw man ay nakararanas ng anumang sintomas, mas mainam na agad magpakonsulta sa mga doktor upang hindi na ito lumala pa. Kaya naman, narito ang programang Swak para sa inyong kalusugan. Ito ang Health Hour, kung saan mapapakinggan ng live sina Dr. Rafael Victor Villanueva, Internal Medicine, at Dr. Christian Joy Villanueva, Pediatrician. Mapapakinggan tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. At mapapanood ng live sa pamamagitan ng DXRD 711 at DXRD SMNI Davao Media Platforms. Iwasan ang iba't ibang uri ng karamdaman sa tuwing panahon ng tag-ulan. Upang maging malusog at makaiwas sa karamdaman, panatilihin ang kalinisan sa katawan. Laging maghugas ng kamay. Tandaan, kumakalat ang virus sa pamamagitan ng hawaan sa kapwa. Ano man ang panahon, uminom ng maraming tubig. Malaking tulong ito sa katawan upang maiwasan ang dehydration. Uminom ng vitamin C. Pinalalakas nito ang naturalesa ng katawan laban sa ubo, sipon at trangkaso na karaniwang nararanasan tuwing panahon ng tag-ulan. Magdala ng payo upang may pananggalang sa ulan at init ng araw. Sakaling mabasa ng ulan, magpalit ng damit at maligo pagdating ng bahay. Ang malakas na ulan ay maaaring magresulta ng stagnant water na maaaring pamahayan ng lamok na posibleng magdulot ng dengue, malaria, chikungunya at iba pa. Kaya iwasan na magkaroon ng stagnant water. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng himpilang ito. Sa bawat araw, sa bawat sandali, kami ay SMNI. Ang aming uniforme ay hindi lamang tela. Ito'y sagisag ng aming paninindigan. Ipinagmamalaki natin ang ating bansa at ang ating pagiging Pilipino. Pinagsama ng nagkakaisang layunin, ating isinusulong ang revolusyon sa media. Ang templong tahanan ng Diyos at ang sinag, ang instrumento ng katotohanan, at liwanag na nagmumula sa iisang may likha. Pula, ang pag-ibig na nananalaytay sa ating mga ugat. Ang dugo ng bawat bayaning Pilipino na nagbuwis buhay para sa ilang bayan. Itim ang kapangyarihan ng bansa at soberanya na tanging sa mamamayan lamang. Ang bawat Pilipinong handang ipagtanggol ang kalayaan at katarungan. Puti, ang kapayapaan at pag-asa. Taglay ang katapatan sa lupang sinilangan. Kami ang SMNI. Salamat sa inyong walang sawang pagtitiwala at pagpanig sa katotohanan. Nagpaminaw
sa DXRD 711 SMNI Radio Davao. Kapartner mo sa balita o serbisyo. Nagsilya gikan sa King City of the South. Para sa Diyos at sa Pilipinas dating mahal, kini ang DXRD 711 SMNI Radio Davao. Kapartner mo sa balita o serbisyo. Oras mga kapartner, 9 minutos human mulabay ang alas 9. This segment is brought to you by the Municipality of Malay, home of Boracay Island, the world's best beach. Ano na ba kamoy mga pangutana kabayan sa serbisyo sa nagkadaiyang ahensya sa kagamahanan o pribadong batan? SPM, Serbisyo para sa Masa. Programang magatud sa katawan ug serbisyong tinuod ug dili malabwan. SPN, Serbisyo para sa Masa. Mopasundayag sa mapamaagi sa bisan usang pagpahigayon alang sa kalambuan sa katilingban. Serbisyo para sa Masa. Serbisyo para sa Masa. Maing buntag, Davao, Mindanao, Pilipinas. Kamusta mo? Laing adlaw na usab nga maguban-uban ta dinhi sa tong programang Serbisyo para sa Masa. Kauban ang inyong kapartner sa kahanginan, Nenen Aninyon lang po. O sa tanan nga mga naa karon dia silang matag sa kadapit. Happy weekend, happy Saturday sa inyong tanan. July 4, 2026. O gamay na lang yun, katunga na ta sa tuig 2026 mga kapartner, no? O manginaot ko nga naamo sa maing kahimtang samtang maguban-uban ta, sulod sa ka oras sa ato ang panaghisgot sa tanan nga mga maayong butang nga mahatod namo sa inyo ha, serbisyo publiko ngadto sa tong katawhan, dili lamang diri sa Davao City, Davao Region kundi tibok Mindanao, tibok Pilipinas o tibuok kalibutan. Ngano mga kapartner, because SMNI is worldwide. So welcome back sa to ang panag-uban-uban dinhi sa atong programa Serbisyo para sa Masa. Well mga kapartner, okay. Sound lang ako diri okay. Dito ka makita. Okay, sige lang sir. May ano lang na i-adjust lang na sa mo ang tech diri Well mga ka-partner, sa tanan nga mga naadi sa inyong matag-satag sa mga dapit, happy listening sa tibuok, tanang tibuok taga Davao, tibuok nga naminaw, tibuok nga mga naka live streaming karon sa DXRD Sunshine Radio, sa tanan nga mga Kingdom Citizen o sa tanan nga mga suking tigpaminaw sa DXRD Sunshine Radio. Kumusta mo? O welcome back mga ka-partner. Well, karong adlaw mga ka-partner, dili ta magdugay tungod kay gusto natong mahatagan gyud og dugang taas nga higayon mga ka-partner kaang kanabitang pag-edukar sa matag usan nato, both young and old mga ka-partner. Kay tarong mapanahon na dili na gid basta-basta ang mga nagkahitabo sa tong palibot, no? Every now and then murag dunay pagtayog, dunay pagbaha, samtang gabaha, naga-El Nino, samtang naga-El Nino, naggubot atong palibot, o gawas na naggubot ang palibot na ay mga problema sa mga eskwelahan nga, kada bang makalilisang kung imong lantawon mga kapartner sa mga nagkahitabo karon. So, kinahanglan ay mauman nang ato ang ginapa si Garbo sa tibok kalibutan nga resilient ang Pilipino. Pero yun lang nga, naanay nag-comment nga, nakakabagod din maging resilient. Pero kung kabalo ka, kung unsaon, kay kasi whether we like it or not, gusto magitang mabuhi mga kapartner. So mo nang kinahanglan, whether mo go within the flow ta, or maghimo ta og mapamaagi to counterpart para mabuhi, di ba mga kapartner? So without further ado mga kapartner, makauban na to ang ato ang suki dinhi sa DXRD Sunshine Radio mga kapartner, our very own OCD Regional Director Ednar Dayanghirang mga kapartner sa Office of Civil Defense. Good morning Sir Ednar, maayong pagpaminaw. Welcome back din sa ato ang programa sa DXRD Sunshine Radio sa Serbisyo para sa Masa. Good morning
Lorena, good morning sa tanan sa Sunshine Radio. Yes, sir. Naminaw ko sa inyong introduction nga video clip. Murag na-reflect nako na katong mensahe nako gahapon for the media. Exactly, mao gyud to ang role sa media sa atong katilingban. So congratulations sa inyo. Thank you, sir. O sa pagkakaroon manggod kay grabe no sa tanan nato mga suking tigpaminaw. Gusto jud nato ang the main topic nga gusto natong ma-airy gihapon Sir Ednar. Kadtong ato ang topic nga the resilience information. Sir, ato ang samtang nagapaminaw ang ato ang tanang masok yung tigpaminaw mga viewers karon sir. Pakigreet sa ilaha and after that ang imuhang mensahe na sir, what is unsa bagyoy naa aning resilience information? Okay, good morning once again sa tanang paminaw DXRD Sunshine Radio o karamutaga hisgutan nato ang resilience information. Ang pasabot ana mo na ang platform no usa ka platform nga or para ang impormasyon mo dagayday gikan sa mga resource person saman sa kuha as regional director o atong mga science agencies katong mga MGB, Pag-asa, PBOX o ubang mga ahensya sa gobyerno in relation sa unsaon pag nato isip katilingban sa Davao Region na mahimo kitang malig-on batok katalagman. Because ang resilience o disaster resilience gana isgutan, ang pasabot ana, malig-on batok katalagman ang katawan. So kining information, katong ato ang activity gahapon, mautoy isa sa mga estratehiya na implementar sa OCD o Regional Disaster Council, of course, kauban ng atong collaborator, Philippine Information Agency, nga magkaroon og dialogue sa tanang media practitioner sa Davao City or Davao Region para mahisgutan ang mga impormasyon na importante nga mapaabot nato sa katawan regarding disaster resilience. No, dili about anything. This is not politics. This is not religious. This is not economic. But it is about disaster resilience, Lorraine. Okay, yes sir no, ang kinahanglan gyud nato nga mapaabot ang maong mga informasyon kay daghan sama sa imong giingon no nga ang bata nakabasa og duck cover and hold pero wala siya samtang naglinog dili duck cover and hold ang gihimo sa mama gibit-bit og nigdagan og asang dapita pero dili gid pud nimo malikayan sir sa kataranta no nya ang imuha magyong ang imo magyong nasa imong isip is imong safety dayon. Unsa bagyoy dapat buhaton sir sa tanan nga mga nasa ground kay kasi sabi mo nga ang mga ahensya sa gobyerno kanang anuman more on nagahatag og mga scientific mga bases pero pag-abot sa ground usahay na ang mga scientific bases dili na siya ma-apply kung dili uunsay naa dito sa ground unsa magyoy dapat buhaton ang kanang mga naa dito sa ground sir paganahon nga naay mga kalamidad. Okay, ang katibok ang katawhan sa Davao Region, ginaawhag ginanamo, especially ako as the director of OCD, nga magpangandam, no? Mangandam para dili kita maingon paresaman sa imong gisulti nga magpanik, no? Preparedness is the key sa pagluwas sa atong kinabuhi o malesen ang atong mga damages. Ang pasabot ato, ang pagpangandam nato magsugod kita sa matag pamilya. Matag individual, ginikanan, anak, no, apo, kauban sa balay, kasambahay, o kinsa pa man ang tanang kauban sa balay, kinahanglan magisgot-isgot na ta kung mulinog. Ang tudlo sa gobyerno mo tago ta sa ilawom sa lamisa o naay kataguan, bangko o unsa pa man. Kay ngano ang principle ko diyang duck, cover, and hold, no? Sa ato pa, mo tago kita, mo cover kita, o pugong usa, samtang nagtayog pa ang kalibutan. Ang prinsipyo diha, kung mudagan doon diretso,
kung kusog ang linog, matumba ka. Maunay makahatag o damage sa imo. Kung sa hagdanan ka pananglitan, mudagan, mahulog ka dito sa hagdanan. So mapiang ka o walay swerte pa, madagok imong ulo, dako ang damage. Or pagdagan nimo ang mga gamit sa imong panimalay, nangahulog sama na itong tigulang nga nakita sa video nga natumba ang aparador ba to, unsa tong natumba, kung dagan ka ato, pwede ka maigo. So, siptihon to sa nimo imong kaugalingon. No? Whatever it is na sa imong palibot, siptihon imo katribana, lamisa, bangko, o kung sa pa man ng mga gamit sa balay, o sa opisina, o sa mall, o kung asa man, para masipti ka, dili ka maigo sa mga mahulog. Kay base sa pag-estudyo, daghan ang nga damage anang mudagan diretso. No? Dagan, nangatumba, nangaligid, or natatugan sa mga butang. Mo nang gi-device ka na, duck cover and hold, para sa ato ang safety sa ato. Ang entire kalibutan actually, the whole world is following that. Dili lang ang Pilipinas. Naikalainan lang gamay, pananglitan sa South Korea, sa akong training dito katong 2024, ang ila, shout, cover, and run. No? Isinggit, tapos tago, tapos kuha na'y tagtayog, dagan. Pare-pareha siya na nalay kalainan, no? Dili na wala sila masulti nga paglinog dagan dayon kung asa dapit. Pero saman sa imong gisulti, naapoy mga specific na mga higayon nga pwede pud nimo malain ang imong lihok. Paranglitan. Nakakasakilid sa puwertahan. Nagtindog ka, unya ang gawas sa imong balay open. Pagtayog dagan dayon ka sa gawas, safety ka, di ba? Kaya wala may kabutang, wala mahulog sa imo, unya dool raman. Pero kung layo, nakasagdana, nakasa kwarto, nakasa banyo, unsa pa man, ang advice gyud nato, duck, cover and hold, matag membro sa pamilya, matag balay. Okay, sir. Okay man siya sa observance sa kanunay na to karon na experience na to, no, ang kanunay pagtayog, ang duck cover and hold okay siya sa mga ligon o kanang pwedeng maka-duck, pwedeng maka-cover, pwedeng maka-hold. How about katong naay mga tiguang nga dili na inton makabangon, sir, na kauban sa panimalay, unsay dapat buhaton? Correct. Tama gina Loren na imong question. Exactly, mao na gingon ako, mangandam kita, magplano kita sa matag balay. Pananglitan, kung ako, na ako'y kauban na tigulang, na ako'y kauban na PWD, na ako'y kauban na mga healthy o maayo mga lawas, so sabutan na namo, pananglitan. O, dong, ang imong lolo dong, di makalakaw, di makadagan. Kung naay linog, naay sunog, ikaw gyud mo alasa ana. O ikaw ang muakay ana, padulong pagtago, pagpadulong, pagduck cover and hold, o pagpadulong sa gawas. So, kay nang lan sabutan. Asa ta moagi? Diri ta moagi sa wala sa atong puwertahan. Pagdagan nato, diha ta moagi. Kay paggawas nato, diretso na sa open field. Kanang open nga walay delikado. O kung sunog, kung sa atong himuon, una, tawag tas 911 para pangayo tag hinabang, o ikaw naman kay cellphone, ikaw mo tawag dayon, ha? Kung wala may diri ginikanan, wala, o kamo mga anak o katabang, kanang lang 911 dayon. Kay labi na ang impormasyon nato sa sunog, Manggod Loren, ingon sa Bureau of Fire sa akong interview sa ilaha, nga ang number 1 gyud daw nga pinaka problema nila, dugay mag-report ang mga tao. Mag-video pa man, sir. Mag-selfie pa. Mag-video pa, magulat pa, nag-aso. Nag-aso na bitaw na, walay gatawag. Pagtawag nila, nilaps na, dako na ang sunog. So, kana nga butang, kay nang lan hisguta na kung sunog. So, i-analyze po nato, unsa ang ato ang ginabantayan nga mga katalagman para maka-react kita appropriately. Kung linog, duck cover and hold. Kung sunog sa atong panimalay, immediately, tawag dayon sa 911 para makatabang dayon. Bago pa ta mag-video, bago pa ta magkuhag tubig, unsa pa ba. Importante, ana-ana, padulong na ang hinabang sa ato ang
panimalay ug atong mga sa atong palibot. Mhm. Yes sir, no ang kanimanggong disasters kay mahitabo siya anywhere, everywhere, anytime regardless of kanang unsay kahimtang no. Pero in order to prevent sir or to lesser down sa epekto niini, unsay maayong buhaton sir para samtang karon linaw-linaw pa. Wa pa mata wa ta kabalo kung kanus amo may kung bagyo kay natay pag-asa, pero ang linog murag wagi mo pahibalo nga mo linog ron. Unsay dapat buhaton ang satanan nga sa pagkakaroon gawas sa katong imong giingon nimo sir, pero for the meantime kasi ang at sa atong naobserbahan naanay mga every now and then naaman tay mga simulation ana sa eskwelahan wherever, pero pag abot dito sa panimalay labi nagyud nang kanabitaw mga dapit sir nga kanang piot squatters area o kung dili man mga subdivisions nga halos dili kasulod ang sakyanan unya na ay mga kuryente o whatever na ano ba nga dapat unsay dapat buhaton sir para nga medyo ma-lesser down ang epekto sa kung dunay kalamidad. Saman sa akong giingon, ang atong buhaton mangandam, no? So unsa ang pagpangandam? Una, sabto nato unsay atong pangandaman. O ang giingon nimo linog. Linog atong pangandaman. Isgutan nato ang linog. Siyempre, ang linog immediate, walay oras, walay panahon kung kano siya mo igo. Pero kung pangandam na kadaan, nakasabot na mo daan sa matag pamilya, no? Unsay himuon, nakaplano na mo, asa mo agi, asa mo dak, asa mo cover. Isa na. Number 2, asa panimalay nato, tan-awon nato daan unsay mga butang nga pwedeng maka-injured sa toa, maka-damage sa toa. Kung paglinog, pagtayog, matumbahan ta, mahulugan ta sa mga mahibig na bata, Loren, og magbutang og mga kaning sa babaw bitaw, magbutang, magpatong-patong sa atong mga gamit. Okay, labi lang walay dapit. Ang ako ganing misis karon nanguha na to mga butang nga gibutang sa taas kay ingon niya mauni ang maka-injury sa ato ako maglinog ato ning ibutang sa ilawon. So nanghipos-hipos naman gani, no? Tungod sa nakadungog siguro sa ako ang mga advices, siya na mismo nanghipos na diri sa balay ang mga butang na mga bugat, mga baso, mga unsa pa ba diya nga naa sa shelf sa taas, mao na makahulog sa imuha. Ang imong chandelier pananglitan. Diba? Guwapo chandelier. Guwapo lagi panahon sa normal. No. Pero pag panahon sa linog, mao na mo ugsok sa imong ulo. Pero kwan lang, no? Disgrasya lang. So, kanang lang, isgutan, sabutan gina, kung unsa gyud. Pareha ni karon na ako sa opisina na ako sa sulod sa akong balay. So, kitanaw na ako, ang ako mga folder di bugat ra ba kaya ng mga gamit na, makahulog sa ako. So, ako na nang i-prepare nga dili siya makadamage. So, still, pagpangandam, i-localize nato matag balay. Tan-awon nato unsay hazard sa atong balay, pananglitan, ang atong butang na atay lamp diyan na nakatindog, mao na makaigo sa tuwa. So, kainang lan, either hikta nato na, i-strengthen nato, i-mitigate nato, hikta nato ang mga gamit. So, mao ginay ang pwede nato himuon, o of course, saman sa naingon na nako, kinsay magdala kang lolo, kinsay magdala kang lola, sa atong igsuon, sa bata, sa asa tamuagi, diri bata sa wala nga pertahan o sa tuo nga pertahan, asa tamo gawas. Kitang tanan nga membro sa pamilya. So paano sir kung mahitabo nga ikaw lang isa ang mabilin or kanang kay siyempre trabaho mata kay balo kung kanus paano kung ikaw lang isa tapos nakaplano na good tanan kung kinsa, paano kung ikaw lang isa tapos di pa gid nimo di pa gid nimo makaya tanan. Di makaya tanan. Correct. So therefore amo na ingon nga mag-priority kita. Unsay unahon? Una, luwas ang kinabuhi. Bahala na ng ubang butang. Basta luwas ang kinabuhi nimo kung ikaw na lay usa. Na kay kauban sa balay nga disabled o tiguang na di nakadagan. Dapat ang imong trabaho, ikaw ang responder. No? Kay ikaw man ang naikatakos nga mutabang. So, ikaw gyud ang mo rescue anak. Kay membro man na pamilya nimo.
ikaw ang magdala, di na ka mangita paglaing tao nga mutabang sa imo kay tanang tao nga kagaluyang na tanan tungod sa linog. Labi na ko tong linog na mo igog intensity 8 pananglitan pera kuan lang pareha sa naitabo saglan. Limang kag intensity 8 tutumba gyud ang mga tao. Paglakaw tumba. Pareha tong intensity 8. Pagdagang tumba, kita man ta sa mga kuan nga tumba sila, no? So balikan ako imong question, ikaw na lang usa sa balay. Una, kung wala kay laing kauban, save yourself. Ayaw na ng mga butang duck cover and hold. Pag wala na tayo og dagan dayon kay basig mo collapse unya imong balay. Ug na kay kauban nga dili kaya nga mo mudagan o mo salvar sa kaugalingon, ikaw ang responder. So kay nanglan sa butan na sa pamilya, kinsa ang responder, kinsa ang mutabang sa tabangonon. Sir, kung naalang sa ato ang dapit no halimbawa diri sa ato ang sa urban area murag okay pero madaghang kay tang matawagan. How about katong mga naa didto sa bukid, sir? Dapat katapos landslide ang effect. Tapos galinog-linog labi na mataymingan nga ulan-ulan pod. Unsay dapat buhaton, sir? Sakto gyud ka kana nga pangutana mao nay nakamatkon sa kuha karon ani tabo sa Jose Abad Santos nga ang tanang barangay nila na landslide tungod sa intensity 7 sa maong linog dito sa probinsya sa Sarangani. So pagresponde nato sa gobyerno, wala tay kinsa may mosaka di kasaka. Ang equipment dili kasaka, barado tanan. Unsaon na lang mga tao dito ang pagkaon nila, mahurot pa nagpila ka adlaw karon. So, actually, tama na imong question. Mo ni gyud karon ang nasa utok nako. Unsaon na pod ang estratehiya ani nga kung bukid ang mga barangay Pananglitan, Davao de Oro, Davao Oriental, Davao del Norte, di kayo Davao del Norte, de Oro Oriental o Davao Occidental, gyud ang bukid-bukid nato mga probinsya. Kung Pananglitan lang, dito may tabo. Ang mga barangay dito in town, pareha sa among lungsod sa Manay. Sa 17 ka barangay, 13 ka barangay na tuwas bukid. Upat lang ang naasa at atubangan sa dagat. Pananglitan kung may tabo dito, unsaon. So, ang pangpangandam na pud karon kinahanglan long term. Wala pa may tabo, nagplano ng gobyerno, unsay himuon, unsa ang kinsa mo responde dito o para makatabang. Karon, na ko strategy ana. In fact, nalipay ko kang mga gobernador nato, naminaw mabot sa ato mga tambag, no? Ang giingon nako, dili na makatabang ang taga-barangay. Kay musaka pa dito sa purok. Ang purok Pananglitan kadungog mga gahapon ng mga landslide, purok ang mga landslide. Pag abot dito sa purok, di nakasaka ang mga responder gikan sa barangay. So ang akong strategy na mag-recruit, mag-train o organize na purok responder, no? Ang magkuha og responder na trainingon sa gobyerno, taga purok na. Pananglitan na kay 20 ka purok, na ay taglima ka buok nga trainingon sa gobyerno para mahimong responder sa purok nila. O 5 ka responder nga train mo atiman og mga 50 ka balay Pananglitan, mao na iyang atimanon. So kada purok na responder. Ang Davao Oriental nag-una diha, ang akong agaw nga gobernador kay naminaw man dayon, naka-train na siya og mga hapit libuan na ka purok responder. Ang Davao del Norte mag-launching na sila karong 2 weeks gikan karon. Ang Davao de Oro gani Lunes didto ko moadto sa Davao de Oro kay imbitado ko nila kay ila na nilang ipasugod ang akong tambag sila nga mag-train o mag-organize og responder. Ang Davao City dako akong kalipay, Loren, no? Sa kadugay na akong tambag finally, no? Ila nang gi-adapt ang atong idea o daghan na silang mga district sa mga barangay gikandakan na nila og purok responder training. Gani ni gawas na sa ilahang information sa ilang Facebook nga nag-launch na sila og purok responders training. So, ang atong konsepto dire, di ba, balay. Unya, ang responder purok na. Kaya ang purok na naman ang mga balay na naman sa purok. Di ba? Para immediate. Ikaduha,
tagaan nato ang mga responder o gamit. Dili pwede sige lang tag-training, di man ganit nato tagaan og pito, di nato tagaan og radyo, dili na tagaan og unsa pa man, no? I-equip gyud nato ang mga responder, no? Kung kato mga dagko nga syudad, dagko nga munisipyo, dagko nga barangay, tagaan po nato gamay na mga honorarium, no? Volunteer man na sila, Loren, volunteer man na gusto mo tabang sa katilingban, pero may ginang naatay gyud madala-dala nga bisan pipila lang matagbulan. Mao na akong mga recommendation og dako akong kalipay ang atong mga local government official na minaw ana bisag wala na akong magpadala og mga sulat dito, magsulat-sulat pa. Ako istorya lang adto na ako sa iyang opisina. Gobernador, mao ni akong rekomendasyon sa inyo ha. Mayor, mao ni akong rekomendasyon sa iya. Unya ang power of the local government, power sa mayor, power sa gobernador, naama na sa local code. Pwede sila mo maghimo og mga butang na bisan wala sa national na ginahimo. So, very controversial topic, sir, no? Kay, while nga atong ginaduso ang sa tanang ahensya nga, ing-ani ang buhaton, the problem is the sulbad, ang sulbad sa problema, money answereth all. Kinahanglan budget, sir. Yun lang, kay kung halimbawa sa usa ka local or sa usa ka LGU, kung dili priority sa budget kanabang pagbutang og budget sa kaning kahimtang, unsaon na lang, sir, mo nga na raman bud gay. Tama, Loren, sakto gina, kabalo ka. Na ako'y mga mayor nga nantuan ang tubag sa kuha, Arde, salamat, kinatabangan ni mo among lungsod kabahin sa disaster. Magbahin sa kanal, kay kabaha. Pero kabalo ka ingon, kami mga mayor, Arde, siyempre ang among number one good nga priority, ang karsada. Kay mao nay panginanglanon adlaw-adlaw sa katawan. Tama man po si mayor, di ba? Di man nato malalis. Pero Loren, sa panghitabo karon sa kadaghang linog, Venezuela, pila ang ka-building ang nangaguba, pila ka tawo nangamatay diri sa Pilipinas, pila ang namatay, pila ang nadanyo sa mga building. Karon murag makaingon na gyud wala na ko'y mayor siguro may istorya nga dili niya i-priority ang disaster, no? Gani si gobernador dayang hirang katong July 1 tuamang ko dito sa araw ng Davao Oriental, no? Ingon niya, pagkahuman aning mga activities sa araw, Arde, akong ipa-evaluate na mga buildings tibok probinsya, unya unahon nako o pag-repair katong dapat nga papaligunon para kung naay mo tayo nga linog kay nanglan ligon ang atong mga structure dire sa tibok probinsya. Ang DILG po, sa meeting namo itong sa kaadlaw, naana po sila team, no? Mga engineers na mutabang sa OCD, mutabang sa mga local government para pag-assess sa ilahang mga building o infrastructure para makahatag kitag rekomendasyon. Apan, saman sa ingon ako gahapon, at the end of the day, bisag unsaon pag-ingon sa MGB nga kini landslide prone, kini flood prone, kini delikado sa sunog o ingon sa Bureau of Fire, ang pinaka-importante tanan ang atong barangay kapitan, mayor nato o gobernador nato kay sila man ang magdesisyon, sila man ang magsugo o mauni ang himo nato, mauni ang atong national agency igo raman mag-advise o magtabang paghatag og mga resources, kwarta o uban pa ng mga hinabang. So, kana ang hulagway nato. Tinuod ang sulti nimo, ang uban sa una dili gyud nila priority, no? Mo nang ako saba kayo ko, banha kayo ko aning pag mo nang trabaho nako. Loreno, kinahanglan gyud iban na direktor kay kung dili agoy ang buta bungol sa agyod perting kay kaklaro. Ako sa tanang interview ma-local man, ma-international, ma-national, saba gid ko kayo. Kay ang akong tanaw, maunay akong trabaho, tudluan atong katilingban, unsaon maluwas panahon sa mga katalagman. Oo. Lagi no, maog yun na ato ang prioridad sa pagkakaroon kay kung dili, nako magkagubot niya, mora na, mag-ihap na lang ta niya, moingon na lang tag sorry, gawa man tay mahimo. Nga pwede mag-ihap na lang tag pilay injured, pilay patay, di ba? Makunsa naman lang daita. Kabahin na ng kwarta, ingon mo.
Mingaw ko, ana, Loren. Kabalo kang ano? Na ako'y listahan, matagbulan na kabutang sa balaod. Ang tanang munisipyo, siyudad, probinsya, mag-submit sa COA og report. Kung nagamit ba nila, asa nila nagamit, pila ang kwarta na bilin, parte sa disaster fund. Okay? Ang kamingaw nako, daghang kwarta sa bangko, wala nila ginagamit. Unsaon na lang. May untag walay baha, may untag walay landslide. Nga, ingno na to, pundo lang ng kwarta, kay di man nato gamiton. Wala man tay panginanglan, di ba? Pero Loren, kabalo man ta, dako kay tag pananglanon, parte sa mga kanal, parte sa mga flood control, drainage, no? Wanay labot, no? Wa naman tayo mahimo atong gihimo nila sa una nga ang kwarta asa gibutang sa malita. So wala na to. Katong kwarta nga naa sa bangko nga wala gigamit para pang mitigation, padiskartihan ang mga hulga sa kinabuhi sa atong mga igsoon. Gani. Direktor, halimbawa kasi ga-report sila sa imuhan, no? Being, yes. Kung dili nila gamiton, naay nahitabo or naay mga panghitabo o di na kinahanglan mahitabo kay kinahanglan manggid gamiton kay kinahanglan mangandam sa wapay mahitabo, di ba? Correct. Pero kung dili nila gamiton, Direktor, naabay ngipon ang OCD nga mugukod sa kaning mga local government officials nga dili mo gamit kay tuara sa bangko o wa ta kay balog unsay plano nga na ang iyang constituents nang inahanglan untaan naabay ngipon nga mugukod. Ang ngipon anaa sa ato ang tanan. Dili lang si OCD. Dili lang ang ahensya sa gobyerno. Kitang katawhan ana ay ngipon. Ngano? Naa may balaod. Na balaod ang gitawag ang malfeasance. Malfeasance napasagdan nimo imong trabaho. Nahimong naalaot ang katawhan tungod wala nimo gitrabaho ang imong dapat trabahon saman sa paggamit sa kwarta nga kinahanglan gamiton para sa mga mitigation, para sa mga drain sa mga kanal para di babaan ang mga tao. Dili palitan og youth, dapat palitan og yuta ang mga tao para i-relocate katong naa sa mga bakilid, nakakilid sa mga sapa. Kung naay mag-complain, naay magreklamo, bisan si Juan de la Cruz pwede makahimo ana. Naamatay abogado sa gobyerno, ang PAO, Public Attorney's Office, magpatabang nito kung kisay nagabiado lang, kini para lang sa pagpahibalo sa tanan. Nakitang katawan ang power naa kanato, kay ang gobyerno nato, ang balaod nato, naa diha, o gamito nato na og kahinahanglan. Pero siyempre, masabtan na nato, ang uban wala may kapasidad, muagwanta na malang kapispit o kinabuhi, agwanta naman lang sa mga sitwasyon, pero ang pangutana, unsay mahimo, naatay mahimo, o magreklamo, at magreklamo sa barangay, magpablatter sa pulis, o muadto sa Commission on Audit, o kanang kuha. O, ang kuha, pwede nila reprimand ang mayor. Mayor, tagang kagwarta diri. Gobernador, tagang kagwarta diri. No? Pero, napoy mga mayor inoon, no? Sultiyon lang nako pananglitan si Mayor Tata Sala sa Santa Cruz, Davao del Sur. 2023, pagtanaw nako sa iyang kwarta, iba kung mag-upamanan siya ni Mayor, so na, uy, tagkan magkwarta si Mayor Tata, at to ipabitaw nako sa munisipyo, niya, kaila man na sa amua, kaila po sa akong amahan, ingon niya, tawag tanan mga opisyalis, naapatay kwarta di ay, gamito nato sa mga kanal, gamito nato sa mga project, para di mabahan na itong katilingban. After mga 6 months, 8 months, i-evaluate na kung iyang kwarta, 80% na nagamit na niya iyang kwarta. Ang ubang lungsod, ubang mga lugar, probinsya, naagan, hindi na kung mag-isgot sa lugar. Naapay, ang nagamit, 10% lang.
Unsaon na lang na lagi no ya pagkakaroon porting taghanang pag dili ba magamit ang halimbawa naka na for disaster resilience naka budget na kung dili ba magamit within that year, what will happen to the budget, Director? 5 years, Loren. Pwede na tigumon sa 5 years. Ang problema, Loren, kanang 5 years na balaod, murag wa ko kauyon po anak. Kay mauna na ginahimo sa ato mga leaders, sa mga local chief executive, tigumon nila ang kwarta para mudako. Kasi ang balaod, nakabutang, after 5 years, magamit na nimo sa bisag unsa, bisag dili disaster. Bisag dili disaster related nga project, pwede na nimo magamit. Kung nang ipamalit na nila mga 4x4 nga service, sa mga opisyal, ipamalit na nila kung sa palaing project. Pero, ang intended nga para sa disaster unta, wala na mahimo. Kaya ang balaod nag-ingon man, after 5 years, pwede na gamiton sa laing butang. Okay. Patanglitan, 100 million. Imong kwarta sa katuig. Nagamitan lang nimo 10 million. Ang 90 million nimo, ikaduha katuig, mapundo to. Mabutang sa trust fund. So naana po kay 100 million sa current year. 10 million na po ng imong nagamit. So naana po kay 90 million. Mag 180 million na ang imong natigom. Mo na pag-abot sa 5 years, kadtong mulampas na sa 5 years, gamito na nimo ipalit og baril, ipalit og mga kotse. Mo na. Nako, mo na'y problema mo nang tama ra gyud nang mo ingon ang mga yanong lungsuranon. Hay, maghulatag sa eleksyon kay ay haraning tulay mahuman mag-eleksyon. So ganin ibig sabihin, Director, dapat ripasuhon di ay ang atong balaod sa mga balaod sa pagkakaron tungod kay murag dili man siya friendly para sa dili siya friendly para sa katawan. Nga naman ta sila diha para sa katawan, di ba? Mao nay trabaho sa atong mga congressman. Mao nay trabaho sa atong mga board member. Mao nay trabaho sa atong mga city councilor, municipal councilor, barangay councilor. Pagripaso sa mga balaod, magpalig-on sa mga balaod nga makatabang sa katawan. Kay naay ka panultion sa management, no? Policy dictates action. Kung unsay palisiya dito sa taas, mao nay may tabo sa ubos. Kung mali ang palisiya, mali po nang himuon sa ubos. Kay mao gani mali ang balaod, mali po nang mahitabo saman anang kwarta nga dili nila gamiton kay tigumon para magamit nila sa ubang mga butang pag-abot sa panahon. Mo diha mo sugod lagi diha maka-insert ang corruption kumbaga. Kasi dapat kung unsay naka-budget for that year para manasa katawhan, dapat ibutang halimbawa na amang gyud nakamandato man gyud na sa LGU director no nga naay kada tuig na pwede ba na sila pwede ba na sila i-push sa inyohang department na kinahanglan LGUs to the lowest barangay level, kinahanglan inyo nang gasto kundi para sa katawhan, pwede ba na? Loren, sa 1,200 ka barangay, Tibok Region, abot na ko barangay, 1,000 ka barangay na akong nagtuan. No? Pila raman ako lawas, kabagtuyok-tuyok. Mao gani ng mensahe na ako gahapon. Media! Tabangi in town. Kamo ang makatabang. Kay kamo ang muyaw-yaw. Maminaw sa inyo atong mga opisyalis. Pero, dapat insakto po din yung iyaw-yaw. Dili po nga trolls nga panira lang sa politika. No? Na ay dokumento, na ay basihan ang atong iyaw-yaw para sa kaayuhan sa ato ang mga igsoon, lungsuranon o tibuok Davao Region. So, di ba, mo ito yung mensahe na ako? Mag-unsa man ang national agency, kami, iguro mi magrekomenda, maunang himuni mo. Although nagatabang mi, nag-augment mi bugas, o unsa pa. But, ang kabagaan good sa trabaho, naa sa local officials na to. Naa sa mga mayores, gobernadores, o mga barangay kapitan. So, kinsa may mo, yaw-yaw anak, si Loren Aninyon of DXRD. Pero, malayo kang informasyon sa amo. Yes, sige ka yaw-yaw nga wala kay basihan. Di ba? Mo nang importante po sa media, research. Mag-research gyud unsay dapat isulti para basihan nato ang atong iyaw-yaw lig-on, no?
Lig-on o dokumentado. Mao gyud nang maayo gyud na mao gyud nang nindot kayo ang partnership gikan sa ato ang mga government agencies ug sa media director para nga ang tanan nga mga unsa na legit ang tanang mga informasyon and at the same time mahatod jud ngadto sa mga katawhan ang dili lang dili lang yaw-yaw kundi kinanglan with facts and evidence and gikan siya mismo sa inyong department na kinanglan like kani no daghang kaayong naminaw nato karon ay ingani di ay ang nagkahitabo unsa may dapat buhaton isip yan ang lungsuranon ato na lang yung lantawon ani direktor no kasagaran gusto tang mo reklamo gusto tang mopahibalo nga oy nahibalan man namo nga gikan sa agency na ay budget ingani nga na kaya lang the problem is mahadlok initan kay maayo pa ka asam man ta dapit anak mo lugar para nga makatabang man lang ta in our own little way as kana bitawng yanong lungsuranon nga makatabang ta nga ma-push jud sila nga oy i-release ng budget kay wa mi diri dalan ang malubong na amo ang mga TL diri unsa nato na direktor in fact mao na ang yanong lungsuranon no adunay goy kalisdanan. Pero kung ang media naa sa ilang likod, ang media nagatudlo sa ilaha, nagasulti sa ilaha, mauni ang dapat mo, naikwarta diha ni gahin, wala gigamit. Ma-embolden, ma-empower ang katawan, mubarog ang katawan para sa iyahang katungod. Nga, kainanglan, ang among buwis nga gibayad namo, gibutang lang ninyo sa bangko, wa ninyo gamita para i-repair aning mga kanal diri sa moang palibot na bahaan na in taon ni gamitan na ninyo. Okay, mo nang role sa media, mo nang sulti nako gahapon nga og naminaw ko sa inyong introduction sa gwapo kay inyong introduction katong about SMNI. Gwapo kayo the vision mission of SMNI, strategy niya, gwapo kayo. Mao nang atong magtinabangay kita nga mahimo ng malampuso ng atong mga patingkamot. Gani kabantay ka sa ako, Loren. Wa ko'y dilian kutob sa kaya sa akong lawas nga media kay kabalo ko trabaho na nako nga mag-inform sa tao pinaagi sa media. Yes, mo nang pasalamatan gyud namo managapasalamat pud mi sa SMNI director sa founding chairman aning SMNI ang atong Pastor Apollo C. Kibuloy because mo mangyud ni ang iyang heartbeat nga makatabang sa kauswagan sa Pilipinas. Tama, mao gina ang gani dako na kayo inyong grupo. Daghan na mo natabangan, maya na mo eskwelahan, na media, na simbahan. I mean, it is really a work of God nga ang inyong organization mahimong relevant sa katilingban. Yes, Director, we're running out of time, no? And daghan pa, kinahanglan mag-partner na yun yung OCD kung SMNI ba, no? Para nga. Pero kung problema na, basta naigayon, pag-partner ang OCD. Tanang media, kita magkagahapon. Daghang media partners nato gahapon, di ba? Yes. So, pasalamat ko sa Philippine Information Agency Regional Director. Kabalo ka, karon lang ko kitag Regional Director nga nakabtik. Kanang direktor karon aptik mangyapon tong uban nga nangagi pero kini proactive siya kini maghimo siya butang nga wala ginahimo sa una no para na makadugang og serbisyo sa katibuk-ang Davao Region ug kanang DSWD nato nga RD kulba pud gayo tuwa dito sa kung asang barangay Purok tuwa dito kay gimanduan pud siya sa iyang sekretary nga RD giingnan gyud ko sa akong sekretary. Dito ka magpuyo sa area, dili sa opisina. Mo tong permi sa area, permi na ako mamonitor to sa pag-distribute og mga hinabang dito sa Davao Occidental. So, in behalf sa OCD, Office of Civil Defense, kang atong Secretary of National Defense Gibo, kay maumanay atong bossing, o of course si Undersecretary Harold Cabreros, ang among administrator sa OCD, o sa akong team sa OCD-11 Regional Disaster Council. Salamat Loren o salamat sa SMNI DXRD og mayong buntag. Yes, daghang salamat Direktor og I hope na sa tanan pa daghan patang hisgutan para sa resilience information and I hope na
maging resilience talaga jud ang Pilipino, ang Davaoenyo, and ma-maintain nato tong Davao is here, life is here. Correct. Yes, okay, salamat. Mga kapartner, atong OCD Director, Region 11, Director Ednar Dayang Hirang. Daghang salamat, Director, o sa hantod sa sunod pohon. Well, mga kapartner, daghan man tang nakuha ana, no, and relevant sa, very relevant sa ato ang panahon karon, labi na nga daghang kay nagkahitabo nga mga disaster diri sa ato ang Pilipinas, diri sa ato labi na diri sa Davao Region and Davao City. Mga kapartner, next week hopefully makauban pod nato ang atong regional director sa MGB, ato ang Mines and Geosciences Bureau, para nga malantawan pod nato kay labi na karon diwa na gid nato inevitable na mga kapartner ang kanabitang climate change. Unya daghan ng mga nagkahitabo nga unusual sa ato ang yuta, sa ato ang mga katubigan o sa atong palibot. Mao nang kinahanglan nga nya at the same time nagauswag ta nya sa atong pag-uswag, nagtukod tag mga high-rising building, nagtukod tag mga nagkalain-laing edipisyo, kinahanglan nga mahibalo pud ta ana. So andabayanan mga kapartner, kay next week maupod na ang atong ihatod sa inyo ha nga mga impormasyon aron nga mahatagan ta og dugang pang mga kaalam kung unsaon nato and ma-empower ang tanan nga mga Pilipino unsaon nato. Dili lang daita mo mumukmuk sa daplin, kundi kinahanglan in our own little way pwede gyud ay ta na makasulti o sa ato ang mga naa dinha sa ato ang mga barangay captain, sa ato mga purok nga nanginahanglan mi diri. So gikinahanglan lang yun nga halimbawa ang inyohang mga dapit karon diha naagian og tubig, perti nang dili na maagian og dalan, dili na maagian ninyo mga dalan kay mura na ka ng sapa nga giughan, pwede na ninyo i-connect sa barangay captain, sa barangay officials, and the mayor, and sa congressman. Daghan na kay naa didto ang budget para diha mga kapartner. And kinahanglan lang yun ta nga mulihok. Kay kung di po ta mulihok, syempre makalimot sila nga ana adi ay kwarta sa bangko para sa disaster, sa para sa kanang pagpauswag sa atong mga komunidad. Well, mga kapartner, manginaot ko nga sa itong panganag-uban-uban dinhi sa ato ang programang serbisyo para sa masa. Nakahatod ang DXRD, Sunshine Radio, SMNI Radio, o mga mga informasyon mga kapartner. Dili lang gikan sa among baba, kundi gikan mismo sa atong maensya sa gobyerno nga gustong ipaabot pod nganha diha sa inyohang mga tagsa-tagsa ka mga dapit. Well, mga kapartner, naman tayo igong panahon sa ngalan sa ato ang sa ato ang President, SMNI President Dr. Marlon Rosete, sa atong Pikas Lawak, Nelson Salada, sa ato ang Station Manager Apple Rosete, o si kini ang inyong kauban sa kahanginan nenen aninyon lang po. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong buntag. Maugad to ang programang naghatod kaninyo og serbisyo sa publiko bahin sa mga kalihukan sa barangay ug panginabuhian sa katawhan. Kini ang serbisyo para sa masa kung SPM. Hangtudugma susamang oras din lamang sa sibihanang DXRD 711 Sunshine Radio. This segment is brought to you by the Municipality of Malay, home of Boracay Island, the world's best beach. Kamo nagpaminaw sa DXRD 711 SMNI Radio Davao. Kapartner mo sa balita o serbisyo. Marami ka bang katanungan tungkol sa iba't ibang uri ng sakit? Nais mo bang maiwasan ang pagkakaroon ng mga ito? At kung ikaw man ay nakararanas ng anumang sintomas, mas mainam na agad magpakonsulta sa mga doktor upang hindi na ito lumala pa. Kaya naman, narito ang programang SWAP para sa inyong kalusugan. Ito ang Health Hour, kung saan mapapakinggan ng live
sina Dr. Rafael Victor Villanueva, Internal Medicine, at Dr. Christian Joy Villanueva, Pediatrician. Mapapakinggan tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. At mapapanood ng live sa pamamagitan ng DXRD 711 at DXRD SMNI Davao Media Platforms. Nagsibya gikan sa King City of the South. Para sa Diyos at sa Pilipinas dating mahal, kini ang DXRD 711 SMNI Radio Davao. Kapartner mo sa balita ug serbisyo.